Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati sa mga nanalo sa Hatol ng Bayan 2025, pagkakaisa tungo sa pagbabago, panawagan ng Pangulo sa mga nagwagi sa eleksyon. Dagdag na 2,000 honoraria sa mga guro at election workers na nagsilbi nitong Hatol ng Bayan 2025, inaprubahan na ng DBM. Random manual audit ng COMELEC para sa 700 ballot boxes mula sa iba't ibang presinto umarangkada na ngayong araw. Mga nasa vulnerable sector, lubos-lubos ang pasasalamat kay Pangulong Marcos Jr. sa pagpapalawig ng 20 pesos benteng bigas meron na program sa mga kadiwa stores sa Metro Manila. At DSWD Western Visayas, mahigpit na tinututukan ang sitwasyon ng mga evacuee sa Negros Island region sa gitna pa rin ng pag-aalburoto ng Bulkang Kanlaon. Una sa ating mga balita, nagpaabot ng pagbati si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nanalo sa Hatol ng Bayan 2025. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng magkakaibang partido, dapat ay sama-sama pa rin magtulungan tungo sa pagbabago at paglutas sa iba't ibang issue. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa gobyernong tapat, kasama ang lahat. Sumentro sa pagkakaisa ang mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa katatapos na Hatol ng Bayan 2025. Nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng Pilipinong lumahok sa midterm elections. Sinabi niya na naging mapayapa ang eleksyon na nagpapakita ng demokrasya. Naniniwala ang Pangulo na ang mga hinalal ay mga lider na handang makinig at umaksyon sa iba't ibang suliranin ng bansa, gaya ng pagtaas ng bilihin, kawalan ng trabaho, katiwalian at iba pang pasanin ng ordinaryong Pilipino. Nagpasalamat din siya sa mga sumuporta sa mga pambato ng administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Hindi man daw pinalad ang lahat, pero magpapatuloy ang kanilang misyon para sa bayan. Pinuri rin ng Pangulo ang mga kandidatong hindi pinalad. Paalala ng Presidente na hindi nagtatapos sa eleksyon ang public service. Mahalaga pa rin ang kanilang kagustuhan na maglingkod para sa nation building. Nanawagan ng Pangulo ng pagkakaisa at pagtutulungan kahit na magkakaiba ang partido ng mga nanalo. Batay sa partial and unofficial tally ng Hatol ng Bayan, 6 sa pambato ng administrasyon sa pagkasenador ang pasok sa Magic 12. Kabilang na riyan sina ACT-CIS Party List Representative at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, mga dating senador na sina Ping Lacson at Tito Soto, re-electionist Pia Cayetano, Las Piñas Representative Camille Villar at dating senador Lito Lapid. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Muling binigyang pugay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga guro na walang takot na nagbantay at nagserbisyo sa panahon ng eleksyon. Bilang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo, iniutos ni Pangulong Marcos Jr. na pataasin ang honoraria para sa mga guro at election workers na nagsilbi noong Hatol ng Bayan 2025. Inaprubahan naman ng Department of Budget and Management ang 2,000 pisong dagdag sa honorarium saan mang rehiyon na nagsilbi ngayong eleksyon. Batay sa 2025 General Appropriations Act, mayroong 7.4 billion pesos na pondo para sa mahigit 758,000 poll workers sa buong bansa. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa maayos na pagsasagawa ng 2025 national and local elections. Benteng bigas, meron na program. Palalawakin pa sa iba pang lalawigan sa Visayas sa linggong ito. May balitang pambansa si Marian Bastasa ng Radyo Pilipinas.
Inaasahang mas marami pang lugar sa Visayas Region ang makikinabang sa pagpapatuloy ng bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa ilalim ng Benting Bigas Meron na program. Ayon sa Food Terminal Incorporated o FTI, bukod sa Cebu na pilot area ng programa, inihahanda na rin ang NFA rice stocks para sa Siquijor, Southern Leyte at Bohol. Dito naman sa Metro Manila, may 8 lugar o kadiwa centers ang may available ng 20 pesos kada kilong NFA rice at agad itong tinangkilik ng mga mamimili. Kabilang rito ang Kadiwa Center sa ADC Building sa Department of Agriculture at Piling Palengke sa Metro Manila, kabilang ang Pasay City Public Market, Navotas Agora Complex, Kamuning Public Market, Bagong Silang Public Market sa Caloocan, New Las Piñas Market at sa Mandaluyong Public Market 1 at 2. Lubos naman ang pasasalamat ng ating mga kababayan sa pamahalaan. Bukod kasi sa mura, tinitiyak ng Department of Agriculture na maganda ang kalidad ng bigas na mabibili ng publiko. Ganda po ang quality ng bigas natin, no? 25% broken, maputi. Meron po mga nagsaing na, sabi malambot, maalsa. Hindi nga daw po mukhang benteng bigas yun. So sinasabi nila maganda po yung quality. Bukas ang kadiwa ng Pangulo Kiosk para sa mga mamimiling kabilang sa vulnerable sector gaya ng senior citizens, PWD, solo parent at 4Ps. Mula sa Radyo Pilipinas, Meren Bastasa para sa Balitang Pambansa. Naniniwala ang isang political analyst na mahalaga pa rin ang mga survey patungkol sa eleksyon. Ito ay kahit na tila hindi tumutugma sa mga isinagawang survey ang kinahinatnan ng Hatol ng Bayan 2025, partikular na sa senatorial race. Sa programang Mike Abe Live, inihayag ni UST Political Science Professor Dr. Froilan Calilong na importante pa rin ang mga survey lalo na sa mga kandidato. Ito ay dahil malalaman nila kung saang demographic area sila mahina at kung saan geographical area o lugar sila kailangang mas maging agresibo pa sa pangangampanya. Sa kabila nito, sinabi naman ni Calilong na sa mga susunod na eleksyon ay dapat na mas paigtingin pa ng mga survey firm ang kanilang mga metodolohiya. Demographic area sila mahina, malalaman nila yan through surveys. Ang geographic location silang kinakailangan mas pumupuktat, malalaman din nila natin yan through surveys. Hopefully lang, no, in the future elections, siguro mas kailangan pagpaigtingin nila yung kanilang statistical measures at saka yung kanilang tinatawag natin na sampling methodologies. Ilang misinformation ang naagapan ng pamahalaan na kumalat nitong eleksyon. Kabilang na nga dyan ang fake news na naurong daw ang petsa ng midterm elections. Babala naman ng pamahalaan, tutukuyin ang mga nasa likod ng pekeng impormasyon na yan. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng pamahalaan na may masasampulang fake news peddler na nagpakalat ng maling impormasyon hinggil sa nagdaang halalan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DICT spokesman at Assistant Secretary Renato Paraiso na kung sino man ang nagbalaganap ng fake news nitong katatapos lang na eleksyon ay tutukuyin kapwa ng Philippine National Police at ng NBI. Dapat anyang mahuli ang mga salarin at mapapanagot ang mga ito na ayon kay Paraiso ay nagtangkang iligaw ang petsa ng halalan na una nang ipinakalat na May 10 sa halip na May 12. Ipinakalat din ng mga fake news peddlers na maaaring bumoto online na hindi naman talaga pwede ayon kay Paraiso. Bukod pa dito ang pagpapalabas ng ibang mga mismong kandidato ng deepfakes, pictures at videos na nagsasabing na-disqualify na ang isang tumatakbo kasabay ng paghikayat na wag nang iboto ang mga ito. At ang PNP, NBI naman, pag talagang ito, meron talagang sasampulan nito. Yung mga nagpapalaganap ng fake news na yan, ma-attribute natin, matukoy natin kung sino, pagkakilala nila at mahuli natin sila. Samantala ay kritikal pa rin maituturing para sa DICT kontra misinformation at fake news sa sitwasyon hanggat hindi pa ganap na natatapos ang bilangan. Sinabi ni Paraiso na patuloy silang nakabantay sa gitna ng inaasahang pagpalo pa ng disinformation ngayong hindi pa din tapos ang canvassing. Inaasahan ni Paraiso nilang aatakihin ang mga magpapakalat ng misinformation ang anggulo ng pagkatalo ng ibang mga kandidato na kung saan ay palalabasing questionable ang integridad ng mga voting
voting machines. Hanggang sa proklamasyon, sabi ni Paraiso, ay tiyak na hindi huhupa ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaya't patuloy silang nakabantay gaya ng kanilang ginawa bago ang eleksyon. Hindi na anya cyber attack sa kanilang konsentrasyon sa kasalukuyan gayong maraming safeguards ang nailatag ng pamahalaan ukol dito at sa halip ang kanilang focus ay ang patungkol sa fake news at disinformation. These are the critical moments from now hanggang siguro matapos yung canvassing at mag-proclaim. Kasi dito nila atakihin yung pag natalo, hindi nadaya sila, walang integrity yung voting machines natin, yung procedures natin. So, ito yung talagang alam natin papalo yung disinformation. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Mga naitalang election-related incidents sa Hatol ng Bayan 2025 mas mababa kumpara sa barangay at sangguniang kabataan elections noong 2023 ayon yan sa pambansang pulisya. Ang AFP chief naman sinaluduhan ang mga sundalong gumanap sa kanilang tungkulin nitong eleksyon. Si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. J. Mark? Princess, mas mababa nga na italang insidente na karahasan sa nakalipas na Hatol ng Bayan 2025 kumpara sa nakalipas sa barangay at sangguniang kabataan elections o PSKE nitong 2023. Batay ito sa ulat ng Philippine National Police kung saan nakapagtala sila ng 46 na mga validated election-related incidents ngayong taon. Mas mababa ito ng 56.19% kumpara sa 105 na itala na insidente na karahasan noong barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Ranto Tuanyo, karamihan sa mga naitalang bilang ng ERIs ay sa Cordillera Administrative Region. Sinundan ito ng Bangsamoro Autonomous Region, Calabarzon at Zamboanga Peninsula. Habang may naitala ring mangilang-ilang insidente na karahasan sa mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Northern Mindanao, Davao at Sorsogon. Samantala, sinaluduhan naman AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo na naglaan ng kanilang oras at sarili sa pagganap ng tungkulin sa nakalipas na halalan. Sinabi ng AFP Chief of Staff, lubhang napakahalaga ng pinakitang dedikasyon at profesionalismo ng mga tauhan ng AFP para tiyaking ligtas, maayos, payapa at kapanipaniwala ang resulta ng halalan. Gate pa ni Browner, muling pinatunayan ng mga sundalo ang pagiging non-partisan sa nakalipas na halalan. Gayun din ang ipinamalas itong katatagan sa mga hamong kanilang hinarap sa kasagsagan ng botohan. Mula sa Radyo Pilipinas, J. Mark Dagala para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas. Sinimulan na ng COMELEC ang kanilang random manual audit sa 700 ballot boxes mula sa iba't ibang presinto. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JM Pineda Live. JM! Princess, sinimulan na nga ng Commission on Election ang random manual audit kaninang bandang alas 10 yan at ngayon nga ay meron ng 21 ballot boxes na dumating dito. Yan yung huling tala ng COMELEC at lahat yan ay dadaan sa bilangan maya-maya lamang. 2 araw matapos ang Hatol ng Bayan 2025, mano-mano nang bibilangin ang mga balota dito sa itinagang headquarters ng COMELEC para sa random manual audit. 60 guro ang inelect o pinili ng Department of Education para sa pagbibilang. Kada team ay binubuo ng 3 miyembro ng magbibilang. Ang grupong ito ay iba rin sa mga itinalagang electoral boards noong eleksyon kung saan dumaan rin sila sa mga pagsasanay. Aabot naman sa 762 na mga balota ang dadaan sa bilangan. Pinili ito ng COMELEC noong May 12. Tatayo naman bilang mga RMA verifiers sa mga civil society and profession organization gaya ng PPCRB. Dadaan daw ang mga nabilang na RMA teams sa mga verifiers at pagtutugmain yung mga numero sa ACM o yung mga electoral returns at mga teams ng bilang ng mga teams ng RMA. Dito rin ay tinitingnan kung may discrepancy o pagkakaibang bilang. Kung higit ng 10 ang discrepancy sa isang ballot box, idadaan at ipapasa na ito sa technical verifier kung saan panibagong pag-check ang gagawin nila sa mismong makina o ACM. Pero ayon sa PPCRB, halos nasa 99% nga yung
Kada eleksyon ang nagiging tugma sa mano-manong bilangan at numero na bilang ng makina yung electoral returns. Mahalaga naman umano ang ganitong proseso lalo na sa panahon ngayon na makina ang nagbibilang ng mga boto. Isa rin sa layunin nito ay malaman kung accurate o tama ba ang ginawang bilang ng mga makinang ginamit sa eleksyon. Importante ito kasi malalaman nila na yung kanilang balot na binasa ng makina, tiningnan din ng tao, no? Para ma-verify na tama naman pala ang bilang ng machine dahil binilang ito ng tao. So, ma-assure ang public na ang ating machine na ginamit, accurate naman pala ang bilang. Dahil na-prove sa manual counting na tama ang bilang ng machine. Princess, ayon naman sa COMELEC, may hinihintay pa silang ilang mga syudad at munisipyo na magpapasa rin ngayon ng kanilang mga ballot boxes. Kasama na nga dyan yung ilang lugar sa Ilocos Sur, Quezon City ay ngayon din magpapasa at hinihintay na nga lang yung mga ballot boxes na yan. Pero kanina nga lang, mabandang alas 6, ay nagsimula na talaga yung bilang. Nakita natin yung proseso na ginawa ng mga RMA teams at kanya-kanya na silang nagsusulat ng kanilang mga profile doon sa mga bilangan na yon at aabot nga daw ito ng 45 days o mahigit isang buwan yung bilangan na mangyayari dito sa RMA headquarters. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Samantala, alamin naman natin ang update sa ginagawang bilangan ng boto dyan sa PPCRV sa Balitang Pambansa ni Noel Talakay live. Noel! Princess, 2 araw matapos ang Hatol ng Bayan 2025, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang unofficial parallel count ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV dito sa kanilang command center. At dahil nga dito, talagang lumalabas na pag nagda-number 2 ang dating senador na si Bam Aquino. Sa panayam ng mamamahayag ng tagapagsilita ng PPCRV na si Ana de Villasingson, sinabi nito na hindi siya nagulat na pasok sa top 12 at nag-number 2 pa si dating Senador Bam Aquino ngayong 2025 midterm election. Matatandaan na si Bam Aquino ay hindi pasok sa top 12 sa mga senatorial candidates sa ilang mga survey. Pero ayon kay Singson, sa isinagawa nilang mga voters education sa mga eskwelahan, karamihan ng mga kabataan ay boto kay Bam Aquino. Are very, very different because they show us their votes. And you should see the votes in the schools. They're very different from the ones you see in the surveys. Batay sa datos ng COMELEC, nasa 70 million ang kabuang bilang ng mga botante sa bansa ngayong 2025 midterm elections. 21.87 million dito ay mga Generation Z, ang mga botanteng ipinanganak mula 1997 hanggang 2007 na may edad 18 years old hanggang 30 years old. Nasa 29% ang voting age population nito, kaya malaki anya ang impact ng mga kabataang botante ngayong eleksyon. I guess we can drill down into those numbers, or it would be very interesting to drill down to the numbers. If there is, they are very potent force and a major force to look out for. Princess, ang mga nabibilang ngayong mga boto dito, lumalabas ang top 5 ngayon dito. Ang number 1 si Bongo na may 26.4 million votes, Bam Aquino 20.4 million votes, Bato de la Rosa 20.2 million votes, Erwin Tulfo 16.8 million votes, Kiko Pangilinan 15.8 million votes. At sa party list doon, Princess, ang nangunguna ay ang Kabataan party list na mayroong 2.7 million votes. As of May 13 pa yan, Princess, noong 3 p.m. kasi katatanggap lang nila kagabi yung ilang mga impormasyon na na-transmit sa kanila at ngayon pa lang iproproseso ng PPCRV para naman ma-update yung kanilang bilang ng mga boto ng mga kandidatong senador at ang mga party list. At dito rin gagawin
Tinatanggap nila ngayon din yung mga printed na mga election returns at gagawin nila yung tinatawag na stare and compare. Itong stare and compare, ito yung pagtingin doon sa printed materials at doon sa QR code kung tama ba yung mga boto na napapasok or ito ay pag-validate naman doon sa boto na ibinibigay o tinatransmit ng COMELEC papunta dito sa PPCRV. Princess? Maraming salamat, Noel Talakay ng PTV. Supply ng bigas sa bansa, tiniyak ng pamahalaan. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagtangkilik ng mga mamimili sa 20 bigas. Mayroon na program ng Agriculture Department. Ang mga kadiwa site na nagbebenta ng murang bigas, mas dumarami pa. Ang iba pang mga detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila Live. Vel! Princess, maaga ng pinilahan ng mga mamimili ang 20 bigas meron na program ng kadiwa ng Pangulo. Positibo naman ang feedback nila sa mga bigas. Dati pa po kami pumipila, doon po kay Kampong 29, pumipila po kami. Kasi napakaganda po ng bigas sa 29. Maganda po siya isain. Maalsa ba? Maalsa po. Okay naman yun, natupad ni Pangulo yung pangako niya sa mga mahihirap. 25% broken ang bigas ang National Food Authority na ibinebenta ng 20 pesos kada kilo. 20 hanggang 30 sako ng bigas muna ang idinedeliver ng DA Food Terminal Incorporated na NFA Rice para sa paunang implementasyon ng 20 pesos na bigas. Bukod sa Visayas, 8 kadiwa ng Pangulo sites ang magbebenta ng 20 pesos na bigas sa Metro Manila, 3 naman sa Bulacan at mayroon ding kadiwa ng Pangulo sa Oriental Mindoro. Tiniyak naman ng DA na bagamat lumalawak na ang pagbebenta ng 20 pesos na NFA rice, hindi naman ito maapektuhan ng supply ng buffer stock para sa mga kalamidad. Kasabay nito, tuloy-tuloy rin na bumibili ang National Food Authority ng palay sa mga magsasaka. Posible tumaas pa sa mahigit 4 na po ang locations na magbebenta ng 20 pesos na bigas. Pinag-aaralan na rin ng DA kung paano may implement ang application na magsisilbing distribution at monitoring system ng bigas. Target ng DA na mapatupad na ito ngayong taon. Samantala, Princess, inanunsyo rin ng DA na ililift muna nila ang implementasyon ng maximum suggested retail price sa baboy para mas pag-aralan pa kung paano mas magiging epektibo ang implementasyon dito. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Binisita ng mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development ang mga bakwit sa Negros Island upang alamin ang kanilang kalagayan matapos pumutok yan ang Bulkang Canlaon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, agad nilang tiningnan ang kalagayan ng mga evacuee na higit 5 buwan nang naaapektuhan ng pag-aalboroto ng bulkan. Lumabas sa datos ng ahensya na nasa 1,763 pamilya sa La Castellana, La Carlota at Bagos City ang pansamantalang naninirahan sa mga evacuation center. Sa kasalukuyan ay nakapagbigay na ang DSWD ng mahigit 200,000 family food packs at 78 milyong halaga ng mga pagkain at mga non-food items sa mga apektadong residente. Marami nang makapag-apply at makakakuha ng trabaho sa gobyerno ang mga nagsipagtapos ng K-12 Basic Education Program. Ayon sa Malacanang, kasunod ito ng pag-amyenda ng Civil Service Commission sa mga kwalifikasyon at standards ng mga nais mag-apply bilang kawani ng pamahalaan. Sa ilalim ng CSC Resolution number 2500229, pasok na sa minimum requirement ng gobyerno ang mga nagsipagtapos ng grade 10 o junior high school at grade 12 o senior high school sa ilalim ng K-12 program. Kasama rin ang mga nakakumpleto ng technical vocational course at may TESDA National Certification Level number 2. Maaari silang matanggap sa mga first level na pwesto sa mga ahensya at tanggapan ng pamahalaan tulad ng clerical, custodial at sub-professional na posisyon. Mga trabaho na hindi na kinakailangan ng college degree o lisensya. Layunin ng pagbabagong ito na bigyan daan ang mas maraming kabataan na makapasok sa serbisyo publiko bilang tugon sa reforma ng K-12. Paalala ng CSC, bukod sa educational requirement, kailangan pa ring tugunin
o tugunan ng mga aplikante ang iba pang requirements gaya ng mga relevant training, experience at civil service eligibility. Malaking tulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang pagpapakita ng interes ng mga mamumuhunan mula sa France sa ating mga infrastructure project. Si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Lalo pang lumalago ang ugnayang ekonomiya ng Pilipinas at France. Ito ang iniulat ni Philippine Ambassador to the Philippines, Her Excellency Jennifer Mahilom West sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Let's mention investments. There are about 900 or so, more than 900 business enterprises in the Philippines na may French equity. Ayon kay Ambassador Mahilom West, maraming mga malalaking kumpanya sa France ang interesadong makilahok sa infrastructure upgrade ng Pilipinas. They're also very interested in being involved in our connectivity projects. Connectivity means transportation and telecommunications. Sa datos ng embahada noong 2024, tinatayang 70,000 French nationals ang bumisita sa Pilipinas na nakatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Bunso dito ng direct flights na muling binuksan sa pagitan ng Paris at Manila. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Pinaigting pa ng Department of Labor and Employment ang pagpapalakas ng kanilang mga programa na lilikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. May Balitang Pambansa, si Bian Manalo ng PTV. Patuloy na tinututukan ng Department of Labor and Employment ang pagpapalakas sa kanilang mga programa na lilikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa ating mga kababayan. Nakapaloob ito sa Trabaho para sa Bayan Plan 2025-2034 na bumabalangkas sa pagtugon sa mga isyong kinahaharap sa sektor ng paggawa. Kabilang dito ang pagtugon sa job skills mismatch, unemployment at underemployment. Sa panayam ng AFP Radio kay Dole OIC Assistant Secretary Patrick Patriwirawan Jr., sinabi niya na prioridad din ng ahensya ang pagbibigay ng kasanayan sa mga manggagawa, skills development, social protection mechanism at pagpapabuti ng labor market governance. Kaagapay ng Dole sa inisyatibong ito ang Trabaho para sa Bayan Interagency Council na binubuo ng labor organizations, private sectors, informal sectors, vulnerable groups at concerned government agencies. So itong iba-ibang mga planong ginamit mula sa iba-ibang mga ahensya ng pamahalaan ay pinagsama-sama natin at siniguro na maging harmonize yung kanilang yung pag-consolidate natin at saka natin nabuo ang tinatawag nating TPB, Trabaho para sa Bayan Plan. Kabilang sa mga industriyang prioridad ng Dole ang sektor ng agrikultura, food and manufacturing, construction, transportation, digital economy, financial services, turismo, health, housing, education, creative economy, blue economy at green economy. Ipinunto rin ng ahensya ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan nila sa mga employer. Ito kasi ang nagbibigay sa kanila ng interventions na makatutulong sa pagpapabuti ng labor market ng bansa. Inaasahan natin na magkakaroon na tayo ng mas coordinated na labor market information system kung saan makikita at kukuha natin agad yung impormasyon na may kinalaman sa labor demand at yung mga impormasyon na may kinalaman sa labor supply. Nariyan din ang patuloy na pagtulong at pagsuporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na malaki ang kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.